Kaya ba natin malalaman kung ang isang tao ay alcoholic na? Sa kaso ni Mang David, sa edad niyang 47, 33 years dito, ay inilaan na lamang sa pag-inom at paglalasing. Usually na pinapasok dito, kailangang ipasok dahil matagal na panahon na silang umiinom, addicted na sila into alcohol, and at the same time, meron ng pagbabago sa kanilang behavior. Hindi na kami nag-aksaya ng panahon. Agad naming pinabasa ang sulat na natanggap namin mula sa kamag-anak nila. Rehabilitation Center. Sana matulungan niyo po siya dahil gustuhin man naming suportahan siya para siya ay gumaling. At dito na nila napag-alaman ng isang pamangkin pala ang sumulat sa amin upang matulungan ang kanilang tiyo at kapatid na si Mang David. Wish ko lang. Wish ko lang. Wish ko lang. Salamat po. Wish ko lang po kayo. Salamat po. Ano nararamdaman niyo? Salamat po sa aming lahat. Pasalamat po kami sa buong ng wish ko lang. Lalo na sa DFA. Hindi ka nga namin na kalayan na yung wish ng ko, pamangkin ko. Sinadya na naming balikan si Mang David kasama ang kanyang mga kapatid. Hindi namin inakalang ganito muli ang eksenang aming aabutan. Si Mang David halos hindi makausap ng normal dahil sa matinding kalasingan. Hindi, masaot na lang kayo para sa yaha. Gayunpaman, itunuloy pa rin namin ang aming balak na sabihin kay tatay ang tunay naming pakay. At dito, pansamantalang kumalma at lumabas ang emosyon ng masipag na ama. Salamat. Ngunit mabilis na nilamon muli ng alak ang kanyang pag-iisip. Kung ano-ano muli ang mga binitawang salita ni Mang David sa amin at sa kanyang mga kapatid. Anak ng meeting ni. Opera ka na kusong padre, wag pagi pilit. Pero yung bawa. Sa loob din ng sasakyan, nakuha pa ni tatay na magbiro at kumanta. Ibigay mo na. Regalo. Lingid sa kanyang kaalaman na nagpasya na ang mag-anak na siya'y dalhin sa aming kilalang espesyalista. Kasi na tagi, yawit na rin pag wala na. Parang gumaling ka Kasi pa. mismo nga patapos na rin ba? Patapos na rin, wala pa na eh. Tayo, hindi lang tayo. David. Kasi mismo na patapos ba? Matapos ang unang interview, saka siya isinalang sa isang psychiatric evaluation. Ngunit parang hindi siniseryoso ni Mang David ang lahat. So karon na nga itong buhaton diri lang sa kapan, samantala lang sa para alagaan ka na mo. Tapos, sultian ta ka. Wala ta diri mainom. Ang inom mo na to diri tubig, juice. Good shot. Ana, wala ta diri sigarilyo. Wala chicks. Pero nang mahimasmasan, Sa imo mga kagawas. Ana antay gawas dito diri. Antay dili ka kulungon. Dili makakulungon. agad na inilabas si Mang David at dinala sa kanyang magiging private ward. Hindi ko pasok na lang kong shop. Hindi pwede ako. Pasok na lang kong shop. Hindi bawal sa akin. Doon lang eh. Sinabot. Dok! Doon lang sa room. Sige na, sige na. Nakalulungkot man ang tagpong ito para sa kanila, alam nilang ito ang mas makabubuti para kay Mang David. Inaakala ng mag-anak na tapos na ang lahat. Siyempre, baon namin ang ilang kagamitang maaring panimula ni tatay kapag siya'y magaling na. May ilang damit,
sapatos, samot-saring gamit, pati ang hinihiling sana niyang tools at bagong bisikleta, handog na rin namin. Gamit niyo na ba ng bike na to? Ngayon, mas paghahandaan nila ang bagong Mang David na kanilang mas mamahalin sa darating na panahon. At sa taktang oras na siya'y maayos na, asahang muli niyang makikita ang mga taong mahalaga sa kanya. Kung kayo po'y may hiling para sa sarili o sa inyong kapwa, lumiham lang at ipadala sa Wish Ko Lang, care of GMA Network Center Incorporated, EDSA Corner Timog Avenue, Diliman, Quezon City. At hanggang sa susunod na Sabado po, ako po si Vicky Morales. At ito po ang Wish Ko Lang.